Hello, good morning guys! It's Saturday morning. What? I want softball. I Late. wanna do softball. Wait. Maya-maya raw may forecast dito na mag-i-snow. So, hinihintay namin. What is it? I want to do softball. What? Softball. Snowfall. No, softball. Starfall? Mm-hmm. What's that? It's like a children's game. Children's game. On the computer. So, wala pang snow guys. Oh. Can you see? Wala pang bumabagsak na snow dito sa Richmond. Pero sabi nila sa Suri meron na eh. Sabi ni Paolo eh. So, ang ginawa ko this morning, gumawa lang ako ng breakfast para sa mga bata. So, pancake and beef tapa. Pasensya na, medyo messy yung lamesa namin. Saka yung bahay namin makalat. Mga bata kasing gugulo eh. I did nothing. Yes, you did something. So, hopefully mamaya sana mag-snow. Hintayin natin yung snow na yan. Maglaba muna tayo, guys. Laba na, mami. Laba na. Laba na, hindi laba ako. Halika, laba muna tayo. Guys, Costco naman tayo. Si Mami maglalaba, ako ang mamalengke. Tara guys, punta na tayo sa Costco. So guys, kung napansin nyo kanina, no? So, gumawa ako ng breakfast, pinagluto ko ng breakfast yung mga bata. Pati na rin si Mami, pinagawa ko na rin ng breakfast. Tapos, tinulungan ko si Mami mag-segregate ng mga damit. Tapos, hinatid namin yun sa laundry area ng building namin para makapaglaba. So, ganun yung typical weekends sa amin dito sa Canada. Hindi kami, since wala kaming masyadong mga kamag-anak or kami-kami lang talaga, so lahat ng trabaho nasa amin. So kami ang gagawa na lahat. Hindi mo maiasa sa mga kamag-anak mo since wala ka naman ng mga kamag-anak dito. And kung napansin nyo, yung apartment namin, ang tawag dun sa lugar nga na pinaglabahan namin is laundry room. So shared laundry yung building namin. Kasi dito sa Canada, may mga building, may mga apartment na sarili nila yung washer and dryer nila. Tapos may mga apartment din naman na shared yung laundry. So sa amin, yung building namin, shared yung laundry namin doon. And mas mura yung paglalaba doon sa building namin kumpara sa labas. Kasi nasubukan ko na magpalaba sa labas eh. Yung wash sa labas, parang nasa $3 ata per batch. Tapos yung dryer, mahal din eh. Hindi ko maalala pero mahal. Parang per 15 minutes, 25 cents. Doon sa building namin, ang halaga ng isang batch ng paglalaba is nasa $1.25 lang. Tapos yung dryer, nasa $1 lang. So mas malaki matitipid kapag doon ka mismo sa building mo naglaba as opposed kung lalabas ka pa para maglaba nga. Pero sa ibang mga apartment naman and mostly sa mga townhouses at saka sa mga bahay, may mga sarili na silang area kung saan nakakapaglaba sila at nakakapag-dryer. Pero sa building namin, shared yun eh. So breaking news guys, no?
today officially lang sinay ni Donald Trump yung executive order regarding sa pagtataas nga ng tariffs sa Canada. So it's gonna be 25% tariffs on all Canadian products except for energy. Sa energy, 10% lang yung yung itinaas ng tariff. So bali kahit papaano nagbunga yung pakikipag-negotiate ni Alberta Premier si Daniel Smith kay Donald Trump, kaya hindi masyadong malaki yung patong na tariff sa oil, pero everything else is 25%. Tapos sa Mexico 25% din, tapos sa China 10% naman. So magte-take effect yung executive order ng pagtataas ng tariff on Tuesday. So mararamdaman natin sa Tuesday, kaming mga nandito sa Canada, mararamdaman namin sa Tuesday yung epekto ng tariff na ito. So sana hopefully hindi masyado malaki yung itataas. Tapos since nagbanta naman ng Canada si Justin Trudeau, yung Prime Minister ng Canada, na magre-retaliate sila, it's gonna be dollar for dollar retaliation daw, sabi ni Justin Trudeau. Ang ginawang counter threat naman ni Trump kapag nag-retaliate daw ang Canada is tataasan ulit ni Trump yung tariff sa Canada. So hindi natin alam kung kailan matatapos tong trade war na to, kung mareresolve ba to. Nasa Costco na tayo guys, tara! Yan yung Costco. Let's go! Yan. Sunod tayo ng Costco. Umpisahan na ang pamamaleke. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard? Na tayo mag-grocery guys. Bayad na tayo, tapos uwi na tayo. Wala ako. Mga Pilipino yung nagbabantay. Alam na alam sa salitaan nila, yung pag-i-English nila, yung accent nila Filipino. Sabi ko sinabi. Tara, tayo sa kotse. Tapos na tayo mag-Costco guys. Uwi naman tayo. And then maya maya ng konti, merong dance lesson ulit si Rai Rai. So i-drop natin siya ron. So mabalik tayo sa mga gawaing bahay dito sa Canada. Since sabi ko nga wala kaming mga kamag-anak, so kailangan pag-usapan ninyong mag-asawa yung hatian ng trabaho. Hindi mo pwedeng iasa lang sa asawa mo yung mga gawaing bahay kasi nagtatrabaho din siya. So hindi katulad sa Pilipinas, di ba, na minsan yung padre di pamilya, ano na lang yan eh, trabaho lang inaatupag niya. Pero dito sa Canada iba nga guys. Kailangan niyo pag-usapang mag-asawa yung division of labor, kumbaga. Kailangan niyo pag-usapan kung sino yung gagawa nito, sino yung gagawa nito, para hindi kayo ma-burnout na mag-asawa.
And at the same time, kailangan nyo rin i-consider yung time sa mga bata. Kasi kung lahat na lang ng oras ninyo napupunta sa gawaing bahay, paglilinis ng bahay, paano naman yung development ng mga bata? Hindi naman basta-basta makakalabas yung mga bata rito para makapaglaro sa labas. Tulad ngayon, gloomy, umuulan, paano sila maglalaro? Tsaka napakalamig. Although si Tay, meron na siyang isang kalaro o kaibigan sa labas kung saan lumalabas siya para makipaglaro. Pero si Rai wala, and kailangan pa rin nila ng activities. So kailangan nating i-consider yung activity ng mga bata. So ang ginagawa namin, para naman hindi masayang din yung oras ng mga bata, isinisingit din namin kada weekend yung mga different activities nila. Si Rai, yan, in-enroll natin yan sa dancing class para kahit pa paano ma-develop niya yung dancing skills niya, kasi nakikita natin magaling siya sumayaw. And silang dalawa din, in-enroll din namin sila sa piano lessons para kahit paano meron silang masasabi nating talent na pwede nilang i-display paglaki nila. Ako nung nasa Pilipinas, nung bata ako, gustong-gusto kong matutong mag-gitara, gustong-gusto kong matutong mag-drums, mag-piano, yan, mag-keyboard. Pero wala tayong resources para gawin yon. Hindi naman kami mayaman, mahirap lang kami noon. So, can't afford ng mga magulang natin na i-enroll tayo sa mga ganyang bagay. Ibili tayo ng mga equipments, like ng mga musical equipments tulad ng gitara, ng piano. So wala tayong ways para matuto. Although nung bandang high school na, sinubukan ko matutong mag-gitara, pero yun nga, matigas na yung daliri ko, hindi na ako natuto. Kaya ang ginagawa namin sa mga bata, as much as possible, as early as possible, in-enroll na namin sila sa piano lessons, sa mga dancing class, para kung may talent man sila ron, ma-enhance nila. Kaya nga last week, nag-recital yung dalawang bata. So yun yung mga clip ng tinugtog nila. And this summer nga, this coming summer, ang susunod na project naman namin ni Tay is yung pag-ice skating niya. Kasi hindi siya marunong mag-ice skating eh. Hindi rin ako marunong mag-ice skate. This is my first time! So ayaw ko muna siyang i-enroll sa mga ice skating class. Nanood ako ng mga YouTube, so ako muna tatry kong personal na turuan siya kung paano mag-ice skates. Siguro bibili muna kami ng mga rollerblades, umpisahan namin doon. Pag magaling na siya mag-rollerblades, then mag-ice skate na sila. And si Tika, yung pagbabike niya, ako nang nagturo sa kanya. Dati hindi siya marunong magbike. Wala naman siyang mga kaibigan dito na magtuturo sa kanya. So yun. So masarap lang din sa pakiramdam na as a parent, since wala tayong masyadong mga kamag-anak dito sa Canada, wala tayong masyadong mga kabarkada, most of your time na i-spend sa mga bata, sa paglilis ng bahay, sa mga bata. So napakasarap sa pakiramdam na na-fulfill mo yung role as a father to them. Kaya nga
as much as possible habang bata pa sila, gusto natin mag-spend ng time sa kanila para maalala nila yan paglaki nila. And also, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung ating mga social life. Like kami, may mga kaibigan kami dito sa Canada through our Couples for Christ community. So, through Couples for Christ, nagkaroon tayo ng mga kaibigan dito sa Canada na pwede nating masasabi natin na extended family outside of your own. So last week nga, nag-household kami. Yung household leader namin, si Sis Oya at saka si Bro Randy, nag-celebrate sila ng anniversary nila. So kahit paano binigyan namin sila ng munting celebration. Ipapakita ko yung mga clip na yan. That's our first dance. When he was DJing, he asked me to dance. With this, remember that? You were wearing your Laker jacket. Sana kayo din sumayaw. We can dream our dreams forever when I'm with you, baby. It's our heart love lasts forever. Magic in my life with you. So free.
Okay na. So first question, who made the first move? Is it Bro Randy or si Sawyer? Oh! Good job. Second question, who said I love you first? Oh my God. Sabi pa naman yun. Punta kayo sa morning. Tapos Randy said, oh, we already have plans for the morning. Kahit nagdaan lang kayo. And then after that, as very common sa mga Filipino gatherings, may video okay. Pero hindi exactly video okay ang nangyari, kundi syempre may mga kaibigan tayo sa Couples for Christ na marunong mag-gitara. So, habang may nagigitara, kumakanta naman tayo. Ako'y nagsisisi kung bakit ako nangayari. Kasi di tayo tulad ng dati. Ngayon sa akin ay dirigay. Ba't di ka maniwala? Anong kailangan kong gawin? Kapag seryoso, hindi mo lagi sinasabi. Ito sa pag-ibig sa'yo. So ang buhay dito sa Canada nga guys is a matter of how do you maximize your time, how do you spend your time with your family, with your kids, with your friends, and how will you make time naman sa mga house chores mo rin. So medyo mahirap kasi wala tayong mga kamag-anak dito na tutulong sa atin, pero kailangan nating pilitin, kailangan nating gawin kasi in the end walang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang din. Nag-cut? Sira ulo yun. Tinuloy pa rin niya. So sabi ko nga kanina guys, may forecast today na mag-i-snow. Pero as you can see, dito sa Richmond, walang ka-snow. Nakikita niyo walang snow dito sa Richmond? Siguro mamaya mamaya palang babagsak yung snow, pero hindi natin alam yon. Pero sa Surrey, sabi ng mga kaibigan ko, nag-i-snow na raw. Kasi sa Surrey, bundok-bundok yun so medyo mataas yung elevation nila kumpara dito sa Richmond. Kaya madaling mag-snow doon. And dito sa Richmond, malapit kami sa dagat, so medyo sea level yung elevation ng Richmond, kaya medyo mahirap mag-snow dito. Pero yun nga, yung forecast is tomorrow mag-i-snow. Nakakatawa kasi parang 2 weeks ago umakyat pa kami sa bundok para lang ma-experience yung snow. Christmas, I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is... Tapos mag-i-snow naman pala rito, di ba? So, hopefully tomorrow is Sunday. Kung matutuloy yung pag-i-snow, sabi sa forecast nasa 20 mm ata, parang hindi ko alam kung 20 cm o 20 mm. Kung 20 mm man yun, walang masyadong snow yun. Pero kung 20 cm, medyo mataas yun. So bukas malalaman natin kung may snow, maglalaro kami sa snow if ever, hopefully. The next day. Good morning guys, it's Sunday morning and mukhang natupad nga yung forecast kahapon na mag-i-snow dito sa Richmond. So ayan, nakikita nyo? Dali, buksan natin. Ayan, may snow nga sa labas pero hindi siya ganun kataas, manipis lang. Ngayon ang tanong is magtatagal ba ito for the whole day? Kasi pag nag-snow dito sa Richmond, usually, hindi pa natatapos ang araw, natutunaw na agad. So hopefully, magtagal siya the whole day and hindi ko alam kung makakapaglaro yung mga bata sa ganitong kanipis na snow. Well, kahit pa paano, nakaranas kami ng snow. At least kahit pa paano, dumating yung snow dito sa Richmond. And also guys, another breaking news. So in regards to the tariff threat na tinuloy ni Donald Trump, yung 25% na tariff threat na in-increase niya sa Canada,
nag-retaliate ang Canada and mag-increase din yung Canada ng 25% tariff sa lahat ng mga, hindi para sa lahat, on a certain products na i-export ng Amerika sa Canada. So, yun lang guys. Alright, it's snowing now! Alright, it's snowing! Wow! It's so cold! It's snowing in Canada, guys! Finally! Finally? Yeah. Oh yeah, the nail. Looks like we're not in Canada before. We are in Canada now. Time to eat na, Mami? Yes, time to eat. What's our breakfast? As usual, noodles. Siopaw. Nakabili kami ng siopaw sa Freshco. So, yan. Chicken siopaw yan. And it's time to eat. Meow meow. What are you doing? Watching Mario? Mario? You're watching Mario so early in the morning. Where's the other bebe? Hey, it's time to eat. You promised. Turn that off. Now. You're watching Mario also? Turn that off and you're gonna watch it later, okay? Now. Oh, Yeah. wow. Snow is falling so hard. Let me see. Excuse me. Maya kinukuha ko na yung snow. Ha? Wow, maya. Daddy, can I see the ground Yeah. of the snow? Daddy, I Wow. want to see the ground of the snow. The ground? I see the ground. Sabi mo po. Wow. Canada. Na daddy. What? Tingnan mo bukas ang isa. Kinibili mo. Kinakailangan na record na natin bukas. Wala na yan. No, meron pa. Meron ba ba? Luis na rin. Siyempre. Ano tayo, nasasabik sa snow eh. Miss na. Wow. So, kita nyo guys, hindi ganun kataas ang snow. So, I don't know kung mag-enjoy yung mga bata sa ganitong level ng snow at saka medyo mabasa yung snow. Medyo patunaw na siya, no? Nagsosurvive kaya ng isang araw tong snow na to. Baka mamayang hapon wala na to eh. Pero as you can see, kahit pa paano na-covered ng snow yung kotse natin. So, kailangan nating linisin to. Yeah. Kahit pa paano na-experience namin yung sinasabi nilang Canadian winter. Although, konting-konti lang. Kita naman natin, hindi ganun kataas yung snow. At least, mararanasan natin maglinis ng kotse. Okay, umpisahan natin linisin yung kotse natin. Tapos yung itaas ng kotse, kailangan din natin linisin ng snow. Kasi pag hindi mo nilinis yan, at kasi pag nahulog at yung snow tumama sa salamin ng kotse ng nasa likod mo, kasalanan mo yon. So, batas dito sa British Columbia na tanggalin din yung snow sa ibabaw ng kotse. Ngayong nalinis ko na yung kotse, kailangan ko nang sunduin si Mami kasi Sunday today, and kapag Sunday, kailangan namin i-fulfill yung aming Sunday obligation at kailangan namin magsimba. So, see you later guys. Tawagin ko muna si Mami at yung mga bata.
Ayan, nasa church na tayo. Hindi talaga ganun kataas ang snow. And natutunaw na nga sa kalsada eh. Ang sinamamit yung mga bata. Good job, ate. Bibigay sila ng flyers. Thank you for supporting. Time check. Tapos na yung mass. 12 o'clock and wala ng snow. Oh no! Right, where's the snow? Yeah, it's so crazy. It's snowing and it's sunny. It's so crazy. All the snow is gone. No more snow. Right, watch out, right? Sabi sa inyo, hindi aabot ng isang araw tong snow na to eh. Watch out, right? Wala nang snow. Halos tunaw na. Oh, look. Yeah, there's a little bit of snow left. We cannot play in the snow anymore. There's no more snow. We cannot even build a snowman with this snow. We can. No, we cannot, silly. There's not enough snow. Tara, tanong tayo sa mall. So guys, gusto ko lang idagdaga. In response sa tariff na ginawa ni Trump, si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada nagsabi na magre-retaliate nga sila. So 25% tariff din ang ipapato nila sa mga American products na papasok sa Canada. Tapos yung iba't ibang mga premier naman ng Canada, ng mga provinces sa Canada, sila yung parang mga governor ng mga provinces ng Canada, nag-tweet na rin sila kung ano yung gagawin nilang hakbang patungkol nga sa tariff na isinampa ni Trump sa mga Canadian products. So parang ito yung retaliation nila. So gusto kong isa-isahin lang yung ilan sa mga premier na nag-tweet kung ano yung gagawin nila sa kanilang mga provinces patungkol sa response nila sa tariff na isinampa ni Trump sa mga Canadian product. So sabi ni Tim Houston, siya yung premier ng Nova Scotia, ang sabi niya rito is, first, Nova Scotia will limit access to provincial procurement for American businesses. We will look for opportunities to cancel existing contracts and will maintain the option to reject bids outright because of President Trump's unlawful tariffs. Second, the cost of tolls at the Combicquid Pass will double for commercial vehicles from the United States effective February 3, 2025. Finally, we will direct the Nova Scotia Liquor Corporation to remove all alcohol from the United States from their shelves effective February 4, 2025. So yun yung sabi ni Tim Houston, premier ng Nova Scotia. Tapos sabi naman ni Doug Ford, siya yung premier naman ng Ontario. Sabi niya, starting Tuesday, we're removing American products from LCBO shelves. As the only wholesaler of alcohol in the province, LCBO will also remove American products from its catalog so other Ontario-based restaurants and retailers can't order or restock US products. Tapos sabi naman ni David Eby, siya yung premier namin dito sa British Columbia. Ang sabi naman niya, in response to the American tariffs, I have directed government and crown agencies to exclude US suppliers from any new purchasing or procurement agreements. It's just one of the actions we are taking to prioritize Canada first. So, and then meron din siyang second tweet. Ang sabi niya, if America thinks tariff will crush the resolve of Canadians, they are wrong. We will not roll over. BC is stepping up to do our part by pulling US liquors off shelves, excluding US products from government purchases. So halos iisa yung response ng mga premiers base dito sa nabasa natin, yung premier ng Nova Scotia, premier ng Ontario at saka premier ng British Columbia. So ang isa sa mga responses nila is removing any American products sa mga stores, particularly yung mga alcohol. Tapos yung mga American contracts din parang shutdown na nila. So hindi ko alam kung ano magiging epekto nito.
halos karamihan sa kanila, sabi nila, starting Tuesday yung effectivity ng mga pinronounce nilang mga measures na gagawin ng kanilang mga provinces. So hindi natin alam, on Tuesday makikita natin kung ano magiging epekto nito, kung magmamahal ba talaga yung mga presyo na galing sa Amerika, kung magkakaroon ba ng inflation sa mga presyo sa mga ito, hindi natin alam. So wait and see na lang muna tayo. So yun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga tinweet ng mga premiers dito sa Canada. Yung ibang mga premier hindi sila nag-tweet eh. So hindi ko rin alam kung ano yung magiging hakbang ng ibang mga provinces. Pero so far sa British Columbia, sa Ontario at saka sa Nova Scotia, alam natin kung ano yung mga gagawin nila. So yun lang guys. So there you go guys, from a very snowy morning. Halos wala ng snow dito sa amin sa Richmond. Kaya hindi na nakapaglaro yung mga bata. And hanggang dito na lang muna siguro yung magiging vlog ko. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, share this video, and also drop your comment na rin para mabasa natin kung ano yung mga opinion nyo patungkol sa episode natin ngayon. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! Wala, halos paubos na yung snow. Patunaw na. There's no more snow left, Rai. Check out the sun, my boots. Inside your boots gonna get wet because you keep playing on the snow. I love it. Hey, be careful! Help me get up to the very tippy top. Wala na. Kita na yung mga damo. Tunaw na yung snow. Ganito ang snow sa Richmond, Vancouver.